Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pag-aproba ng House of Representatives sa panukalang bawasan ang pondo ng kanyang tanggapan mula sa 902 million pesos na panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon ay ginawa na lang itong 733 million pesos. Ito ay matapos inihain ni House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima ang nasabing motion upang disiplinahin ang umano'y isang brat. Ngunit para sa pangalawang Pangulo, ito ay bagay na kanila nang inasahan simula pa noong Agosto. It's the same administration, it's the same Speaker of the House of Representatives, and it's the same set of characters. So on that point, tama nga ako sa sinabi ko noong August. Hindi man siya nakakagulat, hindi na ako nagugulat sa House of Representatives. Giit pa ng Vice Presidente, may iisang salaysay o narrative na umano laban sa kanya ang Malacanang, ang Pink at Yellows at ang mga grupong Makabayan at Akbayan. Inisa-isa rin ni VP Sara ang mga lumalabas na article o balita tungkol sa kanya. Una ay pro-China, sumunod ay ang pagiging brat, maging lukaret o pagiging crazy niya. Dagdag pa niya na paulit-ulit inuungkat o ibinabalik sa usapin ang umano'y paglustay niya sa confidential funds. Pansinin niyo din kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace. Susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Samantala, hinimok naman ni Vice President Duterte ang bagong talagang ombudsman na si Crispin Remulla na imbestigahan din ang nooy laptop corruption scandal ng Department of Education. Isiniwalat ng pangalawang Pangulo na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ay umano'y sangkot sa korupsyon ng mga laptop. Ayon kay VP Sara, SunWest o kumpanya ng dating mambabatas ang nagsilbing kontratista ng mga nasabing laptop sa DepEd. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Kinwestiyon din ng Vice Presidente kung bakit ang mga kasong may kaugnayan sa Pharmaly scandal noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte lang ang iimbestigahan. Dapat aniya lahat ng korupsyon o mga kaparehong insidente ay imbestigahan at hindi dapat kontrolin o piliin lang ang aaksyonan ng ombudsman. Sa ngayon ay wala pang tugon ang mga personalidad na nabanggit ng pangalawang Pangulo sa nasabing press conference. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.